Ako po si Irene Jane. Tanong ko lang po sa mga Adventist po na, paano po yung mga linggo na nagsisimba, pero may pananalig sila sa Diyos? Paano po yun? Ayan. Siya po ay isang member ng mga born again, ng ating kapatid. Ayan. So, kaya ganyan po ang mga tanong niya. Okay, so papaano po yung mga ganon? Brother Jepsy. Okay. Ang Panginoon ay humahatol ayon sa liwanag po na tinanggap po natin. Ha? Maliban na lamang doon sa nakaalam ng katotohanan, tapos ay ayaw tanggapin. Pero kung ang tao ay ang alam nila ay yun ang araw ng na dapat ipagsamba o ipangilin, hahatulan sila ng Diyos ayon doon sa liwanag na kanilang natanggap. Mga kapatid, may binabanggit ng Brother Gypsy, di ba? Sa Roma 2:12. Pakinggan nyo yung sinasabi rito. Sapagkat ang lahat na nangakasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangakasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harap ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aring mga ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang mga sarili. O tingnan nyo yung sinasabi po dyan. Ang sabi ng talatang 12, ang lahat ng nagkasala na walang kautusan ay mapapahamak na walang kautusan. At ang lahat na nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan sila hatulan. Yan yung binabagit ko yun ayon sa liwanag na kanilang tinanggap. Yun ikang mga hintil doon sa verse 14. Kung ano ang alam nila na tama at mali, yun ang kautusan nila sa kanilang mga sarili. So doon sila hatulan ng Panginoon. Kaya lang, ang delikado dito ay yung pong mga nakaalam na ng katotohanan. Libawa, nalaman mo na ngayon na Sabat. Nako, delikado na. Kailangan mo na talagang magpabautismo sa Adventist. Biro lang. Ibig sabihin po mga kapatid, ay niloob ng Panginoon na malaman mo ito. Kasi po, may hatol din. Di rin natin sasabihin na hindi sila hatulan ng Panginoon. Kasi ang sabi dyan, malinaw ang sapagkat ang nagkasala na walang kautusan ay mga papahamak din na walang kautusan. Diyos ang nakakaalam kung paano sila. Halimbawa, ay merong hindi alam ang kautusan. Kaya, ang ginagawa, nagnanakaw na nagnanakaw, pumatay na pumatay, mapapahamak sila doon. Kaya lang, pagdating doon sa Sunday, siyempre kung ano yung alam niya na araw, pahala ang Panginoon doon. Ano? Kasi sabi rito, yung mga gumagawa, kung ano ang mabuti na sa alam nila, yun ang higing kautusan nila sa kanilang mga sarili. Diyos ang hahatol doon. At maganda na yun. Kung titignan, tama na po yun. Kaya lang, ito po yung isang sinasabi ng ating Panginoon sa aklat ng Juan, ang kapitulo ay G, ang talata ay 16. Sabi niya, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. So meron ang Panginoon, hindi niya pababayaan yung mga tao, lalo't higit sa panahon ngayon, na hindi makaalam ng katotohanan. Pag nandoon ka sa ibang kawan, hindi na pinag-uusapan dito yung kung Sabbath keeper ka o Sunday muna ha. Yung pinag-uusapan yung tupa, yung kanyang tupa na nasa ibang kawan, hindi kanya pababayaang manatili doon sa tinatawag na doon sa kawan na yon at dadalhin kanya dito sa kanyang kawan. Ganun po yung sabi ng Panginoon, may tupa ako sa ibang kawan. Kasi sabi nga ng ating Panginoon sa aklat ng Juan 7:17, ang nag-iibig gumawa ng kalooban ng Panginoon ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. So ibig sabihin, ang totoo talagang naghahanap, gumagawa ng kalooban, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ngayon, may mga tao kasi na dumating ang panahon na, syempre, dahil hindi pa ganun ka-progress yung pag-aaral ng Biblia, doon na sila kinamatayan. Hindi po tayo humahatol sa ganun. Wala tayong hatol na ginagawa doon, Brother Johnson. Ang ating lang pinag-uusapan, kapag nandoon ka sa ibang kawan at tupa ka ng Panginoon, hindi ka niya pababayaang manatili sa kawan na yon. Dadalhin ka sa
sa kawan ng Panginoon. Amen. Kaya yung pagkarinig ng mga aral ng Adventist, niloob ng Panginoon yan, sister. So, magbabasa pa ako ng ilang talata bilang konteksto noon sa Roma 2, na binasa natin ngayon na 12 hanggang 14. Kasi may nakita ko magandang karugtong ng talatang ito. Tingnan nyo yung sinasabi sa 15 at itutuloy ko ito hanggang 16. Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang mga puso, na pinatutuhanan ito pati ng kanilang mga budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Ito yung mga taong nasa mga remote, talagang mga as in, wala silang alam tungkol sa batas. Zero talaga yung kanilang knowledge, mga kapatid. Kaya pag mayroon tayong narinig, meron na tagapagbalita o kaya ay messenger na nakarating doon sa kanilang mga lugar, ay doon sila magsisimulang malaman ang katotohanan. So tingnan mo dito, sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya ang tinatalakay dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay tungkol doon sa mga tao na nakaalam ng katotohanan. Yung hindi nakaalam, ang Panginoon bahala sa kanila. Pero sa mga nakaalam na, sabi rito, sa araw na yon ng paghatol ng Diyos, o ano yung ginawa na tao, doon sila hatulan ng Panginoon. At saka dito, hatol ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya may mababasa po tayo na pati yung mga hindi kumilala sa ebanghelyo, yung mga hindi nakaalam ng katotohanan, pero pinagtigas nila kanilang mga sarili, kahit alam na nilang yun ang tama, ay nanatili pa rin sila sa mali, talagang meron pong hatol at meron sila pong ipagsusulit sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Ayan. Tama po yun. Maganda yun, mga kaibigan, mga kapatid. At meron pang ganito. Doon sa mga nakarinig, Brother Johnson, susundan ko ulit yung mga nakarinig ng babalita. Pag nakarinig ka ng babalita at alam mo na at tupa ka ng Panginoon, wag sinabing tupa, anak ka ng Panginoon na nasa ibang kawan, sabi ng Panginoon sa aklat ng Apokalipsis, ang kapitulo ay 18, ang talata ay 4, at narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kaniyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot. So yung mga nandoon sa tinatawag na tupa ng Panginoon, na nakarinig at alam niya na, at talagang gumaganap ng kalooban ng Panginoon, hindi pa habayaan ng Panginoon doon. Kaya ang panawagan lagi ng Panginoon, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Pinapalabas, hindi pinapanatili. Ganun po yun. Kaya halimbawa, ikaw ang tupa ng Panginoon na nasa ibang kawan, tapos gusto mong gumawa talaga ng kalooban ng Panginoon, katulad ni Cornelio. Si Cornelio doon sa Kawajis kanina, dahil banal siya, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Talagang pinadalhan siya ng anghel para malaman ng katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, para hindi kayo madamay sa salot na gagawin ng Panginoon doon sa mga tinatawag na maling paniniwala. So ganun po yun, sangayon sa Biblia.